po sa ating lahat. Ilang araw na lang po at malapit na namang sumapit ang Kapaskuhan. May mga handa na po ba kayo? O yung mga regalo para sa pamilya, kamag-anak at sa inaanak? Meron na ba? Si Gcash ba ay may laman na? Kung walang Gcash, may paymaya naman. Every Christmas po, para bang may mga rules na ibinibigay sa atin ng mundo na hindi natin napapansin at naobligahan tayo na sundin at sabayan ang mga ito. Marahil, ito na yung nakagawian o naging guide kapag sasapit na ang Pasko. Ito po yung general thinking ng mga tao dahil magpapasko na. Una, dapat mabait muna tayo ngayon. Love, love, love. Kasi magpapasko na eh. Bawal madapot. Give, give, give. Huwag kang kuripot. Tapos po, dapat huwag kang makalimot bumili ng panghanda para sa Noche Buena. Dapat may regalo, may bagong damit. Dapat alalahanin na sama-sama kumain. Kahit gutom na gutom ka na, hanggat hindi pa alas 12 ay bawal kumain. Saka dapat laging may nakahanda kang pampasko. Kasi kapag nagtago ka bukas at bukas, nandyan pa rin sila hanggang bagong taon sisililin ka. At ito pa, kapag Pasko, dapat huwag mong ipapahabilin yung mga pinamaskuhan mo, lalo na sa mo. Kasi, di mo na yung makukuha, mapapagalitan ka pa. Pero hindi naman po lahat. So, ito yung mga karaniwang nagiging rules natin kapag sasapit ang Pasko. At hindi natin napapansin na itong mga rules na ito yung siyang kumukulong at pumupuno sa ating mga isipan. Kaya hindi talaga natin ma-enjoy at hindi natin tunay na maunawaan kung bakit dumating ang Panginoong Jesus at may Pasko. Ganyan din po ang kalagayan ng mga tao noon, mga nakakulong sa kautusan. Ano po ba yung role ng kautusan? Sabi po sa Galatia 3:24, kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo ay maituring na matuwid. Pero bago po sinabi yun, sabi sa 3:23, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nakakulong sa kautusan hanggang sa ang pananampalatayang itong si Kristo ay mahayag. So dati daw po pala nakakulong sa kautusan. Ngunit sabi po sa verse 25, ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. So dumating na po ang pananampalataya, ang panahon ng pananampalataya, at yun ang pagdating ng Pasko. Dumating na ang star ng Pasko, at hindi ikaw yun, hindi rin ako yun, kundi si Kristo yun. Sabi po, dumating na ang panahon ng pananampalataya dahil dumating na ang Panginoong Jesus. Kaya nga po yung topic natin sa gabing ito, sabi po sa ating team, Galatia 4 verse 4 and 5. Ngunit na sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayoy tayo'y maiituring na mga anak ng Diyos. Kaya po from heaven, Jesus came to earth for you, for us, for me. Kaya po ngayon po may apat na napakahalagang you ang ginawa ng Diyos para sa atin. Una pong you, si Jesus ay ang umako ng ating kasalanan at nagbayad. Sabi po ni Jesus, ako na. Hindi na ikaw, ako na. At yung pong pagbabayad na yun, hindi yung bayad na katulad ng pera. Kasi po kapag pera, ang pera ay nauubos, pero maaaring bumalik, lalo na kung maparaan ka at saka masipag ka. Ang pera po nakukuha yan kapag magtatrabaho ka o kaya bibigyan ka. Pero po, ang binayad ng Diyos ay hindi pera, sapagkat ang pera ay nababayaran, naiibalik. Pero hindi nga po pera ang pinambayad ng Diyos sa atin para tayo tubusin, kundi ang kanyang dugo, ang kanyang buhay. Hindi lang yon. The way na
The way pa ng pagkamatay ng Diyos para matubos tayo ay hindi ganun kadali. Napakasakit, very brutal, at talagang pinahiya siyang lubos. Ngunit kahit ganoon, tiniis niya ang sakit ng pananakit, hagupit, pang-aalimura kasi sabi niya, ako na. Ako na ang magbabayad ng kasalanan para sa lahat. Ito po ang sabi sa Galatia 1:4. Inialay ni Jesucristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan. Ganon din po ang sinabi sa Galatia 3:13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Jesus from heaven came down to earth for you at siya umako ng kasalanan at nagbayad para sa atin. Pangalawa pong you, siya po ang umibig na walang kapantay sa atin. Kahit makasalanan ka, tanggap ka, at mahal ka niya. Kahit anong kalagayan mo, mahal ka ng Diyos. Kaya nga dahil sa pagmamahal niya sa atin, willing siyang isacrifice, maging ang kanyang buhay. Sabi niya, ako na lang, hindi na ikaw. Ako na lang. Ako na lang ang masasaktan, ako na ang mamamatay, ako na ang magsasacrifice. Hindi po ba sa mga magulang, madalas yan yung nababanggit ng mga magulang lalo na kung nakikita nila na nahihirapan o may sakit ang kanilang mga anak. Sabi nila, kung pwede nga lang sana ako na lang. Kung pwede sana ako na lang ang may sakit. Ito po ay mga signs ng unconditional love na you're willing to volunteer without anything in return kahit kapalit pa ang buhay mo. Ang pagmamahal sa atin ng Diyos, sabi niya, ako na lang ang masasaktan, huwag na ikaw. Ito po yung sabi sa Romans 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Jesus sacrificed His life for us. From heaven, bumaba siya sa lupa para maging tao at mamatay, masaktan, mapahirapan. Para lang hindi na ako, hindi na ikaw, hindi na tayo ang maparusahan at mapahamak pa. Dahil nasa Kanya ang kaligtasan, mahal na mahal tayo ng Diyos noon ngayon at magpakailanman. Ito po ang ating Panginoong Hesus, siya yung umibig sa atin na walang kapantay. At ang pangatlo pong you, si Jesus din po ang umunawa at tumanggap sa atin. Tanggap kita maging sino at ano ka ba. Yan po ang Panginoong Hesus. Without judgment o panghuhusga, tanggap tayo ng Panginoon. Sabi po sa Galatia 3:26, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananampalataya sa Panginoong Hesus, tayo'y Kanyang mga anak. Ganon rin po ang sinasabi sa 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang sabi po, maging anak, sabi niya, anak hindi lang bilang saling pusa o kaya sabit lamang. Hindi po. Anak na kung saan kasali ka, kasama ka, isa ka sa mga katanggap ng mga promises, ng mga rewards, ng mga rights, ng mga privileges. Ganun po yung sabi sa Galatians 4:7. Sabi pa, tayo mga tagapagmana. Kaya po, tayo'y magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesus na ating buong puso. At yung pong pagiging anak na yon, no rejection. Kapag sumampalataya ka sa Kanya, hindi ka niya i-reject. No requirements, walang high requirements. Dapat ganito ka, dapat ganyan ka. No screening, walang ganon. Walang audition. Sumampalataya tayo sa Diyos, maniwala sa Kanya, and open arms. Welcome na welcome ka sa Panginoon. No background.
background check. Ang sabi po, ang lahat na sumampalataya at nakipag-iisa ay may karapatang tawaging anak ng Diyos. Ganun po ang Diyos. Handa siyang umunawa at tanggapin tayo, maging sino man tayo. Sabi niya, tanggap kita, maging sino at ano ka man, ano pa ang nakaraan mo, basta makipag-isa ka, sumampalataya ka sa akin. At panghuling iyo po, si Jesus din po ang umalis ng kandado at magpalaya sa atin. Sabi niya, malaya ka na. Malaya ka na. Hindi ka na nakakulong. Sabi po sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon, malaya na tayo. Malaya ka na. Ikaw ay pinalaya na. Wala ka na sa sumpa o sa kadiliman at sa kasamaan. Dahil sa Panginoong Hesus, sa kanyang dugo na naglinis ng ating mga kasalanan, hindi ka na alipin ng kasalanan. Kaya mo nang magbago. Hindi ka na alipin ng kautusan. Ikaw ay nasa pananampalataya na kay Kristo. Malinis ka na, may bagong pag-asa at may bagong buhay. Hindi na rin masama ang ginagawa mo. Sa halip, mas ninanais mo na gawin ang mga nakakabuti at ang buhay mo ay patuloy mo pinagliliwanag. Pinalaya na tayo ng Diyos sa mga kandadong kumukulong sa atin. Kaya mamuhay tayong malaya. Hindi malaya para gumawa ng kasalanan, kundi malaya gumawa ng mabuti kasama ang ating Diyos sa ating buhay. Kaya naman po dumating ang Panginoong Jesus for you, for me, for us. Siya yung umakot, nagbayad ng ating kasalanan, umibig sa atin ng walang kapantay, umunawa at tumanggap sa atin, umalis ng kandado at nagpalaya sa atin. Celebrate Christmas dahil alam mong dumating ang Diyos para sa iyo, na nagmahal, nagpalaya, tumanggap, at patuloy kang ginagabayan, pinoprotektahan, at patuloy na minamahal. Huwag kang pakulong sa stress ng rules ng Christmas na kinagawian ng mundo na dapat ganito, may bago kang damit, mga regalo, bibigay at matatanggap. Hindi ganun ang Pasko. Dumating ang Pasko kasi dumating ang Panginoong Jesus para palayain tayo, para iligtas tayo. Ito ang panahon ng pananampalataya na sa atin ay nagpalaya. Ito po ang title natin, panahon ng pananampalataya sa atin ay nagpalaya. Tayo po manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Sapagkat dumating ka sa amin at pinaranas mo mga ganitong sacrifices para sa amin. Pero alam namin hindi kami karapat-dapat, pero patuloy mong inialay ang buhay mo po para sa amin. Para maligtas kami at hindi na kami mapahamak pa. Maraming salamat po dahil doon alam namin na malaya na kami makakalapit sa iyo. Dahil doon, Panginoon, kami ay may karapatan ng tawagin mga anak mo. Maraming salamat po. Napakagandang bagay po, Panginoon, para po sa amin na maging isang anak mo. Kaya po maraming salamat po, Panginoon, sapagkat napaka-dakila mo, Ama, sa amin lahat. Sa iyo po ang papuri. In Jesus' mighty name we pray. Amen.